Para po sa devotion natin patungkol kay Jesus as the promised seed. Si Jesus Christ po, siya ang binhi o seed of the woman, seed of Abraham, and seed of David. Ibig sabihin po, dito po sa mga puntos natin na ito, ang ating Panginoong Jesucristo ipinangako na. Genesis chapter 3 verse 15 pa lang, yung first gospel. Kung hindi nyo napanood yung devotion natin, panoorin nyo. Lalagay naman natin yung link kasunod nitong video na to. So, dito sa devotion na to, magkakaroon ka ng overview. Maiintindihan mo talaga yung Bible right away. From Genesis pa lang hanggang Revelation, makikita mo yung kabuuan ng Bible. Pag naunawaan mo tong tatlo na to. Na si Jesucristo, siya yung anak ng babae, seed of the woman, anak ni Abraham at anak ni David. Now, summarize ko lang, mabilis para sa mga hindi nakapanood ng devotion natin na yun, Ang ibig sabihin po ng Genesis chapter 3 verse 15, ito po yung pangako na dudurugin ng Panginoong Jesucristo yung ulo ni Satanas. Sa Genesis chapter 3 pa lang, kung saan nagkasala yung tao, ang ibig sabihin po nito mga kapatid, wawakasan niya yung paghahari ni Satanas. At yung mga bansa na nasa ilalim ni Satanas, naging idolatro, sumasama sa mga Diyos-Diyosan, lahat ng yon kukuhanin ni Jesus Christ. They were under curse, but this time, they will be blessed. Kaya po yung Abrahamic blessing through your offspring, sabi niyang Panginoong Jesucristo, sabi ng banal na kasulatan sa Genesis chapter 22 verse 18, kung babasahin mo ng buo, Genesis chapter 12, Genesis chapter 15, Genesis 17, Genesis 22. At least ito yung mga crucial. And dito sabi dito sa Genesis 22:18, and through your offspring, all nations on earth will be blessed. Sa pamagitan ng seed of Abraham, all nations on earth will be blessed. Mapapagpala lahat ng mga bansa, lahat ng mga ethnic groups. So, sinundan po yan ng isa pang pangako. Jesus is the seed of David. Kasi inantay ni Abraham yan, inantay ng mga Israelita. Later on, sa time ni David, wala pa yung Messiah, pero sa'yo manggagaling yung Messiah. Lahi mo yun. Descendant mo yun. Seed of David yun. Kaya po makikita nyo sa napakaraming mga verses sa Old Testament, inaantay nila yung seed of David. Inaantay nila yung Messiah na ipanganak. Kasi nga, pag pinanganak yung Messiah, He will rule the nations. Special mention yung Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. Napakagandang verse yan. Isaiah chapter 2, Micah chapter 4, Daniel chapter 7, 13 and 14, Daniel chapter 2, chapter 4, at napakaraming mga verses sa Bible. Sa mga propeta, sa Salmo, makikita nyo yung pag-aantay nila doon sa Messiah. Kaya po pagdating sa New Testament, yung pinakaunang verse ng New Testament, ito po ang nakasaad. Unang verse, Matthew chapter 1 verse 1. This is the genealogy of Jesus, the Messiah, the son of David, the son of Abraham. So dito pinapakita pa lang sa Matthew chapter 1 na eto na yung Messiah, dumating na. Kasunod yan ng virgin birth bilang katuparan dun sa seed of the woman. So unang mga pahina pa lang ng New Testament, inintroduce na si Jesus Christ bilang seed of David, seed of the woman, seed of Abraham, and seed of David. Anong layunin? To crush the head of Satan, to bless the nations, and to rule them as king. Ang ating Panginoong Jesucristo ay magiging hari ng lahat ng mga bansa. So, dito pa lang makikita nyo na yung buong Bible, no? Dito pa lang sa tatlong konsepto na ito. At meron nga akong binanggit na isang verse pa kanina sa devotion natin. Revelation chapter 22 verse 16. Sabi ni Jesus Christ, I, Jesus, have sent my angel to give you this testimony for the churches. I am the root and the offspring of David and the bright morning star. Nakita niyo po yung sabi ni Jesus Christ, I am the offspring of David, I am the seed of David. Ano ibig sabihin nito? I will rule the nations. Kaya po napakaganda ng may pag-asa. Pag nag-focus ka kay Jesus, makikita mo yung pag-asa. Magkakaroon ng transformation ng mga bansa. Lahat ng mga ethnic groups sa mundo
They will recognize Jesus. They will bow down to Jesus Christ. Kahit pa yung mga mga atheist, mga hindi naniniwala sa Diyos, kahit pa yung mga Hindu nations, Buddhist nations, kahit yung mga atheist nations, secular nations na walang pagkakilala sa Diyos, through the advancement of the gospel, they too will become followers and worshipers of the Lord Jesus Christ. That is the future, mga kapatid. Napakaganda. At ito po ay nakapangako na. Kumbaga silyado na. Naka-prophecy na sa Biblia. So, dito po sa devotion natin na ito, at itong application natin, no, aim to be a herald of King Jesus, be a blessing just as you have been blessed, and contribute to the defeat of evil and darkness. Now, hayaan niyo po akong mag-end. Kung hindi na pa na yung devotion natin, panoorin nyo, no? At hayaan niyo po akong mag-end dito. Kapag nagbabasa po tayo ng Bible, wag nating isipin na nagbabasa lang tayo ng mga istorya, no? Kasi yung mga story sa Bible, pag binasa mo siyang mabuti, inunawa mo mabuti, lalo ng mga messianic, kagaya nito, sa istorya ni David and Goliath, hindi naman si David ang bida dyan eh. Ang bida dyan yung Messiah. Kasi si David, isa lamang siyang larawan ng parating na mas higit pa sa kanya. Kaya nga ito sa Revelation chapter 22 verse 16, sabi dito, I am the root. I'm not just the seed of David. Hindi lang ako basta anak ni David. I am the root of David. Si David galing sa akin, sabi ni Jesus. Kung wala ako, wala si David. Ganong katindi. Kasi mga isip ng mga Hudyo, parang sobrang dakila ni David eh. Diyan ka manggagaling kay David, no? Tingin nila, pinakadakilang propeta si Moses. Pero si Jesus, he is the greater Moses. He is the greater Solomon. He is the greater Abraham. Kaya nga nung nagalit sa kanya yung mga Hudyo, nung sabi ni Jesus Christ, before Abraham was, I am. Bago pa ipanganak si Abraham, ako na. Tindi. So, yung mga Old Testament characters, events, kagaya nito, simbolo lang ito. It's a picture. Literal nangyari yan, historical. Pero, kung gusto mo maanuhan yung fullness of the meaning of that story, you have to look at it through the story of Christ. Si David, yung mga panahon na ito, yung mga Israelita, hindi sila makaporma, hindi sila makapalag doon sa mga Philistines. Pero si David, ito kasi yung pinaka panlaban nila eh, champion nila eh, si Goliath eh. Nung pinatay ni Goliath at pinugutan ng ulo pinatay ni David si Goliath, pinugutan niya ng ulo. Tsaka pala yung mga kasundaluhan ng mga Israelita, hinabol yung mga Philistines. Hinanting nila, no? Nilupig nila. So, ganun din po yung battle natin ngayon. Si Jesus yung tumalo kay Satanas. And right now, tayo mga kasundalo, we're just finishing off the battle. Panalo na. Talo na yung kaaway. Kumbaga, sinasaid na lang natin yung mga tira-tirang kaaway. Tinalo na ni Jesus. Ganyan na ganyan po yung laban natin sa buhay. No? Kaya we have this hope in Christ. Si Jesus talaga yung ating champion. Siya yung dumurog sa ulo ni Satanas. At yung mga kampo ni Satanas, wala nang laban sa atin. That's how to read the Bible, mga kapatid. No? And I hope na-appreciate natin yung devotion natin ngayon at marami tayong natutunan. So, I need to stop now kasi ayoko nag-overtime kasi everyday din naman magkakasama tayo. So, salamat sa Panginoon sa yaman ng kanyang salita. Alam mo, kahit hukayin mo ng hukayin, lagi kang may matututunan. So, magandang araw po sa bawat isa sa inyo. See you po tomorrow sa susunod nating devotion.